Since nandito po na rin po yung bawat isa at sa mga kung meron pa pong papasok, in a few minutes tayo po ay mag-start na. And katulad po ng mga previous nating mga discussions ng ating Bible study, again, kung meron po kayong mga questions, we encourage po na mag-type in po kayo dun sa ating chat box, or mas maganda po no, kayo na po mismo kung nandyan po kayo, di ba? Nandiyan naman po kayo, so pwedeng kayo na rin po yung mismong mag-deliver ng inyong mga questions. And kung meron po kayong mga insights and ideas regarding po sa ating dinidiscuss, you are free po para mag-raise ng hand din po para i-share yung inyong mga ideas and insights about sa atin pong dinidiscuss, or pwede nyo rin po yung ilagay sa ating chat box. So maraming salamat po sa ating Panginoon tonight. Nandun na po tayo sa conclusion ng ating prayer, and combine po yung ating Bible reading, yung sa ating quiet time. At hihingin po natin yung presence ng ating Panginoon sa ating Bible study. At before po tayo mag-start, again, dun po sa mga pwedeng mag-on ng kanilang camera para makita po natin ang bawat isa, do it po para po makita rin ng ating speaker yung bawat isa pong kasama natin sa Bible study. So, sa oras pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dumulog sa isang panalangin before po natin simulan ng ating Bible study. Praise God, hallelujah. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa ng mga anak mo, Panginoon, na nagbigay ng kanilang mga oras para po maging part ng aming discussion tonight sa aming Bible study, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat isa pang wala pa po dito, Panginoon. Kayo po yung mag-guide sa kanila, sa mga papauwi pa lang po sa kanilang mga tahanan, mula sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Kayo po ang mag-guide sa kanila hanggang sa makauwi po sila ng kanilang mga tahanan ng safe, Lord God, at makasama po namin sila sa gabing ito. At sa aming discussion, Panginoon, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita, Lord God, patuloy naming dalangin ang iyong pagsama sa amin, pagsama ng iyong Santong Espiritu sa aming pagdidiscuss tonight, Panginoon. I-impart niyo po ang iyong wisdom sa bawat isa, ganon din po higit sa maglilid po sa aming discussion tonight. Kay Sister Len, Panginoon, ang patuloy na showering ng wisdom mo upon her, Lord God. At sa bawat isa, Panginoon, sa patuloy namin pag-aaral, patuloy kang mangusap sa aming mga puso. Nang sa ganun, Lord, ang mga bawat salita mong pag-aaralan namin ay tunay na maitanim po sa aming mga puso, at turuan niyo po ang bawat isa sa amin para sa application ito sa aming mga buhay. Mag-manifest ang mga salita mo sa aming mga buhay as we live our lives bilang mga Kristiyano, Panginoon. Lord, hinihingi namin ang iyong gabay sa magdaraang oras ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, at patuloy, Lord, na ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan sa gabing ito, Panginoon. Sa oras na ito, sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan, sige nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, pwede naman po tayong pumalak. Praise God. Again, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa panibagong gabi ng ating Bible study. And as I mentioned earlier po na tonight, i-conclude na po natin yung pinagsamang prayer and ating Bible reading sa gabing ito. Pagdating po dun sa, as we, yung para po ma-deepen yung ating with ang magdadala po ng mensahe, ang mag-lead po sa atin sa gabing ito ay isa po sa ating mga elders, si Sister Len Sevilla. Sa Diyos po ang kapurihan. Praise God. Okay, good evening po sa bawat isa. We would like to welcome you at salamat, Sister Kathy. Okay, so mula kay Sister Kathy, sabi niya, di ba, parang i-close na natin. We will be concluding our discussion from the start. Kung tayo po ay April yata nag-start, di ba, parang
Main ng ating Zoom, improving our relationship with our God through prayer. How many months natin din session? And the next one is improving our relationship with God through Bible reading. Okay, malinaw po bang capture niyo sa akin? Malinaw po? Thumbs up po. Malinaw po yung kuha niyo. Okay, salamat po. Okay, so pagko-combine natin siya sa gabing ito, improving our relationship with our God, di ba? Through prayer and through Bible reading. So I entitled my message siya, nakita ninyo, pinost po ng ating host, Best Time for My God. Kaya nilagay kong best time not with my God. Although, di ba, yung preposition na ginamit ko ay for, not with. Pag ginagamit ko po so we will be discussing kasi quiet time. Pag tinuturo ko ang quiet time, I'm always using the preposition with. Okay? Na-discuss natin ng mahaba yan dito sa bahay, yung ating quiet time. Parang 8 sessions yata dahil pinalalim natin ang discussion dito. Pero very simple lang natin dadaanan dahil na-discuss naman natin ang prayer tsaka ang ating Bible reading. So, best time for my God. Iniisip ko siya, kaya as I was saying, di ba, yung preposition of for, di ba, for my God. Pag nabigay na natin yung best time natin para sa Panginoon, alam niyo po ba, ibig sabihin, kasama na natin siya, di ba? Parang that intention, paulit-ulit ilang beses itong na-discuss and I keep on using this, di ba? Kailangan purposely, intentionally ginagawa natin ang, sabi nga, kita sa Panginoon yung ating date with our God. Kasi madalas ginagamit ko yung date, di ba? Parang I have this date with my God. Ibig sabihin, ako lang at ang Diyos, di ba? So, kaya nga, best time for my God. I have this best time for my God. So, time, di ba? Hindi ko ginamit talaga totally ang quiet time. Best time, when we say best time, okay. Di ba? Pag sinabi natin best, siya yung superlative. The best na, parang wala nang higit pa ron. Pinaka-special, di ba? The most special or priceless commodity that we can give to someone. Yung ating, sabi, best time. Although, sabi nga, ang hirap, pag pinasok na ang time, parang laging meron siyang, parang nagiging crucial lagi ang discussion kasi time. Pero sabi nga natin, best time for our God, kailangan ito ay intentional. Kailangan ay purposely maibigay natin sa Kanya. So, speaking about best time, bago ko po basahin ang ating text for tonight, when you say best time, di ba, ibig sabihin, thinking about best time. When I was meditating this, sabi ko sa Panginoon, Lord, sorry di ba, parang, am I giving my best time, di ba, for my God? Parang laging babalikan natin yung ating mga ginagawa para sa Panginoon, di ba? Mamaya sasabihin ko sa inyo yung sabi nga yung quiet time. Syempre, quiet time is quiet moment with God. Very simple, di ba? So, best time for your God. Di ba pag sinabi natin best? Ayan. Best time with your, or for your, kasi tayo, magbibigay tayo ang pipili yung choice natin. Kaya, best time for. Okay, sabi nga natin because we want this intentional, kaya for my God. Okay, so best time for my, okay, that. Best time for my family. When you say best time for your family, anong gusto niyo pag sinabi mong best time for your family? Ano yung dating para sa inyo? Joven, ikaw. Kita agad eh. Pag sinabing best time for your family, anong gusto mo para ron? Anong quality yon para sa family mo? Hello po, good evening. Ano po yung tanong ulit? Pag di ba, best time, ayaw pa na, sabi natin, huwag muna yung best time for my God. Halimbawa, best time, di ba, pag sinabi natin kasing best, talagang
better than all others siya, di ba? Pag tinignan natin yung Samaria, parang siya na yun siya na yung pinaka-superlative na sabi nga excellent na mabibigay natin para sa Panginoon. Pero pag sinabi natin, wag muna tayong magpaka-spiritual. Pag sinabi natin best time, tingnan muna natin ang ating mga sarili. When you set this best time for your family, anong gusto mo? Para sa family For my mo. family, Best time. The best na oras. Pagkasama mo, ano yung sige na. ano po? Yung best halimbawa, time po best para time, sa family. sige. Okay, sige, go. Sorry. For me, yung the best time na binibigay ko sa family ko, syempre, gusto ko yung ibibigay ko na lahat, hindi na yung titipirin ko pa kasi minsan meron tayong titipid dahil meron pa tayong inaabalang iba. Ngayon, kung ibibigay mo na, bubuhos ko na ng sobra pa. Yun lang, para ma-enjoy namin yung time na meron kami. Kasi hindi lahat ng tao na bibigyan pa ng time para mag-celebrate ng per family. Yun lang po. Salamat. Okay, salamat. Diba? Sabi nga, ibibigay na lahat para sa family. Okay, so best time for your family. Si Sister Roan, pag best time para sa family mo, anong gusto mo? Para sa family lang. Yung kasi kahit na nandyan ka sa bahay, hindi ibig sabihin na best time na yon. Sabihin ang best time siguro sa akin kapag merong nakapag-interact ka sa mga anak mo, gano'n, nakapag-usap kayo ng asawa mo. Hindi yung yung nanonood kayo ng TV. Siguro banding din yun, pero best time siguro yung na kapag interact kayo sa isa't isa. Okay, salamat. Sabi nga, 'di ba, yung interaction, yung hindi nga naman kung walang ibang ginagawa. Interaction lang, 'di ba? Sabi nga quality time, interaction. So, yan, tingnan pa natin. Pag sinabing best time para sa family, ano pa? Pwede pa kayo magdagdag. Diba, iba-iba. Nga naman sabi, hindi titipirin, ibibigay na lahat kasi minsan lang daw yon, sabi ni Brother Joven. Sabi ni Sister Roan, sabi niya, best time for her family, ang gusto niya, interaction. Diba? Yung nakakapag-usap kayo ng anak mo, ng asawa mo. Kumbaga, walang ibang ginagawa. Best time for your family. Brother Arnold, best time for your family. Ano po, Tilen? Hello po. Yes po. Malinaw po. Siguro po yung pag sinabi kasing best time, yung quality time, means yung... Hindi tira-tira. Yeah. Yung, kasi syempre, nagtatrabaho ka, bibigyan mo sila ng oras, yung ipa-priority mo yung time para sa kanila. Tama rin yung sinasabi ni Ate Ron na iba rin kasi yung magkakasama lang kayo, yung banding lang, nanood kayo. Pero siguro yung pinaka-best time or quality time na masasabi, yun nga, yung magkakaroon kayo ng interaction, o merong, nawala. Ayun, Tilen. Okay, so... Yung makakapag-open kayo sa bawat isa, gano'n. Siguro yun yung Tilen. Okay, thank you, Brother Arnold. So, ibig sabihin, priorities, sila yung una. Sabi nga, pagsama-samahin natin yon, interaction, di ba, sila yung priority. Sabi, to the greatest degree, sabi kanina ni Brother Joven, ibibigay niya na lahat kasi bihira yon. Best time. May nag-chat dito, sabi, best time for the family, sabi nga, taking your meal together without any gadget. Oo nga naman. Kasi nga, di ba, minsan, alam nyo, yung gadget kasi, it creates wall. Alam nyo ba, na nakikreate siya ng wall sa atin, kahit sama-sama tayo, minsan nakaupo na lahat sa sofa. Hindi mo alam, kaya minsan nagtatanong ako sa mga apo ko, ano ba, manonood ba ng TV o magagadget? Okay, may nagsabi po dito, for me, best time
Okay. Po, Okay, dito po kay Sister Lourdes, bibigay po yung undivided attention para sa family. Kay from Brian and Arian, Sevilla, for me, best time for my family is praying together and attending worship service. Wow! Kita nyo sinurpass nila yung pinag-uusapan natin. Okay, attending, sabi nga ganun, worship service, diba? Together. So, and praying together. So, best time for our family. Diba? Yun yung as I was saying, one at a time, hindi mo alam, diba? Kung ano ba mag-gadget ba o mag-TV. Ganon. Lagi, nag-create yan ng war. Kaya nga, makikita natin mamaya, alam nyo na yung mga ganito. Napakasimple lang i-discuss natin. Pero ito po yung pinaka-importante. Kasi, our private moment with our God, okay, has always its aftermath sa ating public ministry. Lagi namin pinag-uusapan, rinding-rindi na ang mga music ministers sa bagay na yan, yung private moment natin. So, yung private moment natin with our family, laging may reflection yan, di ba? Kaya yung manifestation ng pagbibigay natin ng intimate moment with our family, the best time for our may manifestation yan. Hindi man tayo nagiging perfect as a family talaga, wala namang perfect, pero alam nyo yung you are staying together, okay? Firmly, okay? So wala pa tayo sa hindi pa lang yan best time, di ba? Sabi nga nakakapagpatatag. Pero how much more kung sabi nga, okay, yung hindi raw tira-tira, ayan pa, di ba? Naalala ko lang hindi tira-tira minsan kasi yung tira-tira na lang ang nabibigay natin sa family natin. Magulang man o mga anak man, tingnan natin mabuti. Di ba minsan, best time, okay, best time. Inisa-isa ko yan kanina sa isip ko. Best time for my work, di ba? Best time for my study. Study, when we say study, yung education per se. Okay, best time for my study, di ba? May hinahabol tayo, mga quizzes, exams, best time for my study. Okay, best time for my work, my paper, best time for my, girlfriend and boyfriend, best time, di ba? Best time for my wife, okay, kasi not just family as a whole, minsan best time for my wife and for my girlfriend or my boyfriend, di ba? Pag best time para sa kanila, sino dito yung wala pang asawa? Gusto niyo ayan. Si Eunice, yan, si Eunice, ayan, nak. Best time for Angel. Naku, baka kung ano sabihin nito. Miss, best time for Angel. Ayan, dapat pala si Angel tinanong ko, di ba? Pero sige, babae, kasi tatanungin ko rin si Cathy Kasi babae naman ako, kanina ako rin na nag-isip best time, di ba? Sige na. Okay lang yan, matanda ka na naman para pwede ka na mag-share sa kanila niya hindi nakakaya. Pag best time mo, magkasama kayo, di ba? Or kayo lang, anong gusto mo pag yung best time nakasama si Angel? Gusto ko nag-uusap kami. Nag-uusap, okay? Bihira kasi yun Okay. Bihira. Gusto mo nag-uusap kayo kasi bihira yun. Okay, thank you, Nis. Cathy, yan, si Sister Cathy. Best time with Nigel. Ano pa? Nag-uusap at ano pa? Kasi naisip ko yung kanina nung may boyfriend ko pa lang yung asawa ko Sige, Sister Cathy. Ano po, siguro po para sa akin yung best time, yung na together po kami is yun po yung undivided yung attention, and then nag-uusap kayo, and then siguro po yung yung ginagawa niyong isang bagay together. For example po yung simpleng kumakain kayo na magkasama, yung mga ganong bagay po. Para po sa akin, yun na po yung best time. Kasi pwede naman po na magkasama kayo, but then hindi kayo na pareho ng ginagawa. I mean, yung presence nandun, pero hindi naman kayo nag-uusap. Meron po kasing ganun, diba? Together kayo. Pero I think po yung best time para sa akin is that you're doing things together. Isa po yung ginagawa niyo, like, couch daw po sabi ni Nigel.
Hindi po kasi yung katotohanan po dito ay hindi po. Kasi alam po natin may mga kanya-kanya po tayong ginagawa, ganyan. And then may kanya-kanya po tayong pinagkakabisihan. Yan po. May time kasi na although magkasama po kami, pero may mga iba po kaming ginagawa. Ganun po. So, yun po. Okay. So, pareho dapat, di ba? Mutual, ayan. Discuss natin dati yan. Okay? Tatawagin pa naman sana kita. May nag-PM sa akin dito, I'm about to call her, pero sabi niya, wag muna po ako tawagin. Masakit ang ulo. Si Sister Lourdes ba nandyan? Sister Lourdes. Where's Sister Lourdes? Hi! Ayan, Sister Lourdes, Bessie, ayan. Best time for Ferdy and with Ferdy. Ano yung gusto mo? Para sa kanya lang, para kay Ferdy. Ulit, Sister Les. Nag-feedback po, Sister Lourdes. Medyo nag-echo. Yan. Yung best time mo para kay Ferdy, anong gusto mo? Pag kayo lang dalawa. Parang kay Kate, yung bang yung may time kayo na mag-usap, na kahit may time na nagkwekwento na, yung kahit hindi mo naiintindihan yung kinikwento niya, parang binibigay mo pa rin yung tenga mo para pakinggan siya, mga ganon, mga tipong yung magkasabay kayo kumain, kasi alam naman natin na sa gabi ko lang naman nakakasama si Perry, talagang ganun, pareho kami. Kumbaga parang hindi siya kakain hangga't wala ako. Parang ganun. Hindi rin ako kakain hangga't wala siya. Talaga. Okay, thank you, Sister Lourdes. Best time. Si Sister, ayan, nakita. Sel, ayan. Ang aking si Sel. Sel, ikaw. Para sa'yo, kasi di ba meron pa. Tama lahat yung sagot nila, di ba? Ano pa, para sa'yo, best time for June na bibigay mo at best time with him na magkasama kayo. Ano yung gusto mo? Wala kang sound, Sel. Ayan, good evening po. Yan, meron na. Ang sa akin, ang best time ko para kay June, yung time niya para sa akin. For example, kung ibibigay niya sa akin yung Saturday, buong Saturday sa akin. Talaga, buong Saturday, no? And pag magkasama kayo, maaaring minsan hindi buong Saturday, minsan madalas ayan, kasama namin siya siyempre sa ministry. Pag magkasama na kayo. Ang sa akin kasi mas gusto ko yung kapag kasama ko siyang kumain kasi umaga ko lang siya nakakasama. Sa tanghali, gabi, wala siya. So, yung best time namin is yung mahabang usapan sa umaga habang nagkakape. Okay, thank you. Diba, mahabang usapan. So, nandun talaga yung interaction. Best time, syempre, quality time. Sabi, to the greatest degree. So, at isa pa sa, one last. Okay, one last. Best time. Diba? One last best time. Sino pong gustong, para sa ano mag-asawa. Ayan. Or mag-boyfriend. Ayan. Sige. Sino pa gustong sumagot? Isa pa. Diba? Bago po ako may marami rin ako. Gusto ko best time. Siyempre, lahat naman tayo best time. Si Sister Nancy. Ayan. Si Ma'am RC sana tatawagin ko, kaya lang walang video. Baka, hindi ko alam. Sister Nancy, best time for Brother June and best time with him also. Yung sinagot ko po kanina. Yung pagkakain, tsaka kasi pagkakain, doon lang may time magkwentuhan eh. Kadalasan yung pagkakain na kami.
Okay, thank you, Sister Nancy. So, nakita natin, no, di ba, having or taking your meal together and sabi nga, interaction. Maganda yung sabi ni Sister Seth, long interaction, di ba? Ayan, sabi nga ganun, mahabang usap. Ayan. So, pero kahit masakit ang ulo nito, tatanungin ko pa rin siya kasi kahit wala na si Pastor, gusto ko marinig sa kanya yung best time ni Sister Mean. Alalahanin lang niya, di ba? Kasi ito, gusto niya rin. Kasi pag pastor ang asawa mo, parang parang magnanakaw ka ng oras, di ba? Para magkaroon ng best time. Sister Mean, ikaw dapat una kong tatawagan, pero ayokong, sige, wag ka na mag-excuse. Best time for pastor back then and with him. Ano yung gusto mo? Good evening. Malinaw. Okay po. Opo. Opo. Ako talaga gusto ko syempre yung yung nagkukwentuhan. Every day naman talaga, parang yun na yung buhay namin ni Pastore, yung tuwing maga, tinimpla niya akong kape, and then, nung una kami na mag-asawa, ako yung nagtitimpla ng kape. Pero nung medyo, alam mo yung matagal-tagal na, siya na yung nagtitimpla sa akin ng kape. Tapos, yun, magkukwentuhan kami. Kasi, yung lang morning lang talaga din yung time para makapag-usap. Saka yung gusto ko yung moment na pag kami ng tatlo, yung nasa kwarto na and then magkukulitan, magkukwentuhan, yun yung pinakagusto ko. Kasi yun, everyday talaga namin yung ginagawa. Yun lang po. Okay, thank you very much, di ba? Nakita nyo, parang nag-jive lahat, nasimulan sa interaction, di ba? So, to the greatest degree, tapos yung interaction, yung priority, okay? At nakita natin, yun yung lahat gusto natin. Best time. Okay, so may tatanungin pa akong isa. Magkapatid to, kaya lang isa lang tatanungin ko. Si Marie Chris, Sister Marie Chris, best time for Jay. Best time for Jay and with him. Ayun po. Good evening po. Siguro para sa akin yung may day kami or may time kami na lumabas together. Kaming dalawa lang, walang kasamang anak or kapatid, gano'n. Yung kaming dalawa lang. Yun lang po. Okay, di ba? Bakit gusto mo kayo lang dalawa, Sister Marie Chris? Para ano? Gusto lang naming marinig. Para siguro minsan may enjoy namin yung kaming dalawa lang. Yung kasi dati mag-girlfriend boyfriend kaming dalawa, tapos ngayon may kasama na kami, medyo makulit na. Minsan nahati attention niya sa amin dalawa. Minsan sa anak ko, ganun. Okay, so di ba mutual, nahahati pareho attention nyo. Sabi nga para mas intimate, di ba? Mas private at mas tahimik. Di ba? Minsan, private moment natin, best time natin, syempre ayaw natin ng maingay, di ba? Kasi kami kasi, pag best time, di ba, gusto ko quiet moment, kasi syempre, sasabihin niya na syempre, kasi minsan, di ba, quiet moment with him, kasi wherein we can discuss things, di ba? Nasanay na yung mga anak namin, back then, sasara ng kwarto, di ba? For a talk, minsan for a long talk, di ba? Sabi nga ni Sister sa kanina lagan, long interaction. Minsan, di ba, naglolong tayo dun sa, we are longing for that, sabi nga ganun, long interaction. Wherein, minsan naman magsisimula tayo, di ba, sa best time natin, interaction lang. Pero minsan, di ba, kaya tayo naglolong for that, sabi nga, medyo extended interaction. Kasi the more we talk, di ba, the longer time we have, di ba, the more intimate, the more we get closer, di ba? Parang ito lang ang pinag-usapan nung simula, kumusta ang work, tapos nagiging intimate ang usapan habang tumatagal, di ba? At sasabihin nyo na magdi-discuss kayo na merong konting problema, meron akong konting ganito, wherein pwede nyo nang ipasok, meron akong konting resentment sa'yo, konting grudges, diba? Or yung happy moments, sasabihin nyo, or magkakaroon kayo ng time to appreciate
one another, di ba? Ibig sabihin, minsan kaya mas maganda yung medyo prolonged yung time. Kaya nga, gusto natin, minsan yung best time for the family, para sa family. Pero best moment, di ba? Best time for your husband and with your husband, minsan gusto natin, pwede ba mahaba at pwede ba tahimik, di ba? Para naman, ma-take advantage ninyo. Di ba? Yung pagkakataon. Kasi sabi nga, hindi laging ganon. Dahil pagbalik ng bahay, back to, sabi nga nun, back to normal. Ibig sabihin yung date kanina, or pag kung kayo lang dalawa, pagkasama ng family, back to normal lagi, di ba? Magkakasama na kayo. Hindi natin sinasabing hindi masaya kapag hindi kasama ang anak. May pagkakataon na maganda yung kayo lang. Kasi nga, sabi, bihira yun. Although magkakasama, sabi ni Eunice kanina, magkasama sila ng Angel sa work. Pero although magkaiba sila ng office, diba? Parang bihira. Yung talk, diba? Yung intimate talk wherein you can discuss things. When we say intimate talk, you can discuss things. Meron kayong napapag-usapan, hindi lang basta nag-uusap. Okay? So, sabi nga, best time for my God. Okay, so basahin na po natin ang Luke chapter 10. Alam niyo na to, verses 38 to 42. Luke 10, okay? Verses 38 to 42. Sabi dito, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. Okay? And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. God's name be blessed for the reading of our text tonight. Okay, so the best time for our God, the greatest degree that we can give for Him. If tayo, di ba, sabi nga, the greatest degree that we can offer, give to someone whom we love, di ba, parang time and again, gusto natin intimacy, sabi nga, very magkakaroon ng interaction, di ba? Magkakaroon ng intimate talk, di ba? Or meal together for prolonged discussion, prolonged interaction, di ba? Parang madalas gusto natin, good evening, si Orly at si Josie, nakita ko kanina. Okay, good evening. Alam ko medyo late na sa inyo, pero salamat sa participation. Wherein, yung hinahanap nyo, sabi nga ni Sister Man, yung kayo lang dalawa, di ba? Parang being a wife of a pastor, parang alam nyo, nilolong yan di ba? Kasi nga pag sa ministry, talagang ang dami ng gagawin, 'di ba, ng mga pastor or pag mga minister, ang dami ng call of duty. Para kaya nga sabi ni Sister Sel kanina, kung pwede lang yung Sabado sa akin, 'di ba? Naririnig din kasi yan ng husband ko sa akin, sabi ko, oops, Saturday ngayon, it's my time, okay? Wala mo nang tatawag kasi minsan kahit nandito, 'di ba? Tatawag ang doktor, tatawag ang doktora, tatawag sila, di ba? Lalo ngayon nung nag-pandemic, tatawag para yung mga cadaver, di ba? Parang aalamin lang ilan ang patay. Minsan sabihin ko, pwede ba mamaya na yung patay? Di ba? Okay, dito muna sa buhay. Okay? So, yung ganung mga moment, lagi nating hinahanap. And we want that moment to be quiet and to be intimate, di ba? Kasi lalo na alam nyo, sabi nga, kaya tinanong ko rin si Sister Cathy kanina, si Sister Eunice, di ba? Pag sinabi nating best time, alam nyo, minsan yung time na yon, pag hindi kayo magkasama, pag alam nyo, na bibigay nyo pa rin yung best time, halimbawa,
may isang magandang text, si Nigel. Ayan. Yan ha. Si Nigel ba nandyan? Nigel. Nandyan ka? Hi, Nigel. Nandyan po ba? Nandyan ba si Hello, John. Nandyan ka? Wala yata si John. Baka nawala bigla. Ayan. Sino ba matanong ko na? Si Angel. Angel. Ayan. Ayan, Angel. Magtatanong ako sa'yo kasi hindi na, uso pa ba sa inyo ni Eunice yung yung mga love quotes? Ayan. Yung mga letter. Angel, ikaw ba sumusulat ka pa kay Eunice? Nagbibigay ka pa ng letter? Before po, nagbigay po ako. Before. Usually po usually po kapag pagka mag-anniversary or magmamansary, or minsan po pagka nag-away po kami. Para pong para pong tawag dun, peace offering. Peace offering. Okay, so nagbibigay ka pa rin ng love note sa kanya. Si Eunice ba nakapagbigay na ng love note sa'yo? Yes po, meron po. Yeah. Talaga? Okay, pero po pag binibigay... Pero pag binibigay niya po, pag binibigay niya po, hindi niya po inaabot ng maayos. I mean, parang nahihiya po siya. Minsan lalagay niya sa bulsa ko, or minsan ilalagay sa kung saan. Yun po, parang surprise din po. Surprise. Okay, pag natanggap mo na yung love notes ni Eunice, ano ginagawa mo, Jel? Kaya po akong dictionary. Kasi minsan po malalalim po. Nagano ka. Ilang beses mo binabasa yung love notes ni Eunice, Angel? Kasi po yung mga notes na po nasa pitaka ko. Minsan, pag wala po binabasa ko po. Okay, so binabasa mo uli. Minsan, inspired. Para ano? Para na-inspire din po. Okay, para ma-inspire ka. Okay, thank you. Binabasa mo. Kasi nasa wallet ko po siya Nasa wallet mo. Okay, so pag nasa wallet, syempre mahalaga yung pera, di ba? ATM, nasa wallet. Okay, thank you, Angel. Thank you. Okay, wala kasi si Nigel Tatanungin ko siya So, sino pa dito ba yung mga single? Gusto ko kasi yung single Kasi walang, hindi naka-video yung iba. Baka, hello, Koy. Nandiyan ka, Koy? Koy. Hello? Ayan. So, sige, hindi na nga ako mag-aano. Kaya ayaw magpakita nung iba, natatakot sila. Okay? Brother Arnold, tatanungin uli kita. Brother Arnold, tulang tayo sa lalaki, wala si Brother Jude. Uso pa ba sa inyo nun ni Che yung love notes? Dati, Tilen, dati. Oo. Dati, Tilen. Dati. So, merong love notes sa Che? Marami. Mga tiganyan kami, tiganyan kakapal kami. Talaga? Okay. So, sabi ni Angel kanina. Okay, sabi ni Angel kanina, nire-review niya yun, binabasa niya raw uli para na-i-inspire siya kasi nakatarag din raw sa wallet, diba? Okay? Ikaw, back then, ngayon ba back then, ilang beses mo binabasa yung love notes ni Che? Marami, Tilen. Maraming beses kong binabasa kasi kinikilig ako pag binabasa ko Parang siyang tulay na sira na pag binasa mo nabubuo. Okay, sige. Salamat Arnold. Hindi ko na pahabain. Sabi ni Nigel ang sasagot daw si Cathy, gusto ko siya sasagot, di ba? Kasi si Cathy raw ang mahilig magbigay ng letter. Ayan. Gusto ko sana kung si Cathy ang mahilig magbigay ng letter, siya dapat sasagot. Nigel, gusto ko marinig yung boses mo bago ko tatanungin. Sige po. Magsalita. Ayan, Nigel, ayan. Dahil sabi mo si Cathy ang mahilig magbigay ng love notes,
Okay, ikaw ba? Dahil sabi ni Angel kanina, tsaka ni Tito Anot mo, nire-review nila yon, binabasa uli. Si Tito Anot kinikilig si Angel kasi nai-inspire siya pag binabasa niya raw yung love notes ni Eunice. Okay, sa'yo, Nigel, ano yung ginagawa mo sa love notes ni Cathy? Yung mga tinabi ko pong letters niya, binalik ko sa kanya nung nag-away kami dati. Bakit naman binalik mo? So wala ka nang natira Kasi dyan? I have this box. I have this box where I keep everything na nanggagaling sa kanya. And parang I'm very sentimental when it comes to that. Parang binibigyan ko ng value yon, even yung mga mga balat ng flat tops na binibigay niya sa akin dati, or yung mga tissue na sinusulatan niya ng mga love notes niya. Tinatabi ko lahat yon, nakatabi lahat po yon, Tita Len. Kasi it's one way to remind myself na ito yung mga pinagdaanan namin noon, ito yung mga kumbaga katas yun ng mga experiences namin before. So that's why I give much value to those. Oh, yun, Nigel, di ba? Giving value, di ba? Sa wallet nakatago, yung mga ganyan. Ayan. Di ba, ngayon ba, uso pa rin yung nagbibigay ng picture kahit may picture na, di ba, yung, may picture ba yung mga asawa niyo sa wallet? Di ba yung mga girlfriend, may picture? Ayan. Di ba parang ang sarap makita sana, no, yung wallet ng asawa niyo, or ng boyfriend nyo, kayo nakalagay na picture. Diba? Tinitingnan din yan. One way na sabi ni Nigel kanina, nire-recall natin yung mga bagay-bagay. So, tinitingnan natin. Paulit-ulit. Ayan. Best time. Tingnan nyo, diba? So, bakit ko tinatanong ang mga bagay na yan? Diba? Sa family, okay, sa mga loved ones natin, gusto natin talaga best time. Okay? Sabi nga, to the greatest degree, gusto natin matigil sa kanila. At yung mga parang kanya uulit-ulit pa natin. Kasi we are being inspired by those, sabi. At kanina sabi ni Brother Arnold, nakakakilig. Parang lalo kayong nai-in-love dun sa nagsulat. Diba? Okay. So, tingnan natin mabuti ngayon. Dito sa ating, yung ating discussion, yung sabi nga, kaya i-close na natin, most probably, kung aabot tayo next week, prayer. That is, to get intimate with our God. Diba yung prayer? Bible reading. Also to get intimate with Him, diba? To get aligned, diba? To His will. Ibig sabihin, hindi lang para makuha mo yung gusto mo, kaya tayo, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible para kung saan man, diba? We want, sabi nga ni Sister Cathy, diba? Parang, we want to know His purpose. Diba yung purpose ng author? Diba? Kung ano yung intention niya para sa atin. If we really want to know, diba, what's in or inside the Bible, what's written in the Bible, diba? Kasi yun yung purpose, yun yung intention ng nagsulat. Diba? At gusto rin natin, one thing, kaya tayo nagbabasa ng Bible, to get intimate and to know Him more. Diba? Gusto pa rin, lalo nating makilala ang ating Panginoon, to get intimate with Him, to know Him more. Kaya nga ang ating mga, ang pamilya natin, asawa natin, sabi ni Sister ang kanina, yung interaction, the more we interact, okay, communication kasi yan, the more you or we interact with our family or with our children, with our, sabi nga ganun, yung mga spouses natin, mga asawang babae, mga asawang lalaki, diba? The more you get closer, sabi ko nga kanina, and the more we become to know them. Diba? Lalo natin silang nakikilala. Alam nyo sa relationship, hindi lang yan, sabi nga yung love. Kaya mo namamahal ang isang tao dahil lagi mo siya nakakausap. Okay? Walang pagkakaiba yan sa Panginoon. And sabi nga natin, sa Lord, di ba, kung best yung gusto natin, kanina sabi, hindi titipirin, ibibigay ang lahat kasi minsan lang yun. Minsan lang yung mga oras na yun. So, to that certain degree, sabi gusto natin, di ba, para sa family, para sa mga mahal sa buhay. At kung pwede lang review yung mga love notes nila. Ayan. So, di ba, tayo rin, kung bilang
na nire-review natin. Diba? Nire-review natin yung love notes sa atin ng ating Panginoon, itong Bible. Para ano? Para ma-inspire tayo. Para, sabi nga ganun, yung kinikilig tayo. Minsan, di ba, yung sinabi ni Sister Cathy, di ba, minsan tinanong ko na rin sa inyo, when you are reading the Bible, minsan, di ba, parang nangingipi ka, di ba, parang minsan natatahimik ka, o minsan kaya ka nangingiti, kasi parang na-overwhelmed ka sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Overwhelmed tayo saan? Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa mga salita ng Diyos para sa atin. Kaya nga, parang, di ba, parang, kaya yung Psalm 119, sinulat po yun ni David because he was so in love to our God, to his God. Diba kaya nakita niya at to the word of God. Pag na-in love ka sa Diyos, mahal mo rin. Kaya nga, mahal mong isang tao, mahal mo rin yung mga love notes niya. Nakatago. Diba? At binabalikan. Hindi lang nga love notes, sabi nga ni John kanina, at nakita ko yun. Nakita ko yung kay Mahika, diba? Pati yung, sa akin din naman, nangyari yun. Parang, pati balat, di ba? Itatago mo. Parang, para ano, ma-remind ka na minsan, isang araw. Pero yung box, sa akin po, yung box ng sapatos na niregalo sa akin ni brother ko, tinapon ko na, syempre. Alam di ba? Alam naman, itago ko pa yun. Pero sa iba talagang, tinatago yun. Para ma-recall natin na minsan, di ba, na binigay niya ito. So, sa atin, mga buhay, para sa, di ba, kung tinatreasure natin, we are cherishing and treasuring the time that we have with our loved ones, how much more, di ba? Papaano ba natin tinatreasure? Papaano nga ba? If we're going to assess things, best time. Kinikilig pa ba tayo? Kinikilig ba tayo kapag iniisip natin yung best time natin para sa Panginoon? Kanina sa Bible study, di ba? Itong magpa-Bible study, nagpe-prepare ba tayo ng mas maaga? Nag-aayos ba tayo? Ay, Bible study lang naman yun. Sige lang, di ba? Sa ating mga, don't watch. Sabi nga kanina ng isa, yung best time daw para sa kanilang mag-asawa, yung attending worship service and praying together. Diba? So nakikita natin, nagpe-prepare pa ba tayo sa mga? So, best time. Okay, ito, yung best time na binigay ni Mary sa ating Panginoon. Alam niyo na yung bagay na yan, diba? At sabi nga, wala siyang inintindi. Alam niyang darating ang si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon sa kanilang tahanan, anong una niyang ginawa, diba? Kumbaga, sinet niya yung isip niya muna. Dadating ang aking Panginoon, diba? Anong aking gagawin? So, si Martha din, sinet niya ang isip niya, darating si Jesus Christ. Pareho silang excited. Kita niyo yung level ng excitement nilang dalawa. Diba? Kung tayo ang susuot natin ng kanilang mga sapatos, pareho ang level ng excitement nila. Okay? Kaya lang sa magkaibang bagay. Nakita natin, di ba, yung level of excitement. What I'm trying to say here, yung level ng excitement natin. That's why, alam nyo, when I was meditating this, nagsusorry pa rin ako sa Panginoon. Kasi dinaram ako, di ba, yung level ng excitement. Kaya nga yung Luke chapter 15 na minsan ginamit ko po sa mensahe, di ba, parang kung titingnan natin, parang ang layo niya, di ba? If magpapatayo ka ng isang building, sit down and count the cost, kung lalaban ka sa isang gera, tansyahin mo mabuti, kaya mo ba, lumaban, di ba? Pero yun ay leaving everything for Christ, and that is the cost of discipleship. So, di ba minsan, tinatansya ko yung aking sarili kanina, di ba? At tinatansya ko yung level ng excitement. Na pagsasabihin ng asawa ko, mag-date kami, di ba? Pagsasabihin ng asawa ko, minsan, pag hindi kami ganong busy, tatanungin sa akin, gusto mo bang mag-watch tayo ng movie, di ba? Na wala kaming tatamaan kahit anong, kumbaga. Pero, dinadama ko yung sarili ko. Saan ba ako mas excited? Di ba? Okay, so, best time
So pareho, si Martha po tsaka si Mary. Yung prayer natin at yung Bible reading natin, that is setting time for our God. Kaya nga sabi, it must be intentional. So nakita ko yung aking sarili at parang naiwan ko na ba ang lahat? Di ba? Parang iiwanan ko ba ang lahat para sa paglilingkod ko sa Panginoon? Ayan. So, yung sa level ng excitement ni Martha at ni Mary, nakita natin dito na magkaiba. Okay? Paano natin nakitang hindi pa po tayo talaga pumapasok sa quiet time? Paano kaya natin nakita? Sino sa inyo makakapagbigay ng insight? Paano natin nakita na magkaiba ang level ng kanilang excitement? Okay? May babasahin muna po ako dito. Okay, sabi, in a relationship, one could initiate a conversation with the other. With the other person. If we are spiritually and don't feel like praying, what are some of the ways that God used to engage our hearts? Okay, if we are spiritually weak and don't feel like praying, what are some of the ways that God used to engage our hearts and draw us back into talking intimately? To Him. Ano raw ba yung nagbabalik sa atin? Parang itinanong na rin niya kay Sister Cathy. Unang-una, kasi nga kaya napakahalaga, kay John ko rin, ito po ay nabigay rin ni Nigel sa kanyang isang insight, diba? As we were discussing this Word of God, assessment kasi. Ano ba ang magbabalik sa atin kung hindi na tayo, diba, that intimately, sabi nga, parang close to our God, close to someone. Di ba? Pag tayo ba, hindi na tayo close sa ating sa ating minamahal, ano ba yung ginagawa natin? Di ba? Siyempre, we're doing something para maabot natin sila. So, nakikita ba natin yun? Minsan nakikita ba natin yung sa Lord, di ba? Di ba tayo, wag muna tayong pumunta sa ating Panginoon kapag hindi tayo intimate di ba? Kapag merong barrier, di ba? May wall. Di ba? Nagkakaroon ng wall kaya tayo hindi nagiging intimate sa ating mga asawa. Minsan may resentments or sa ating boyfriend or girlfriend. Di ba? Sa mga karelasyon natin. Kaya tayo hindi nababawasan ng intimacy. Bakit? Dahil merong di ba merong hurdle, may wall. Yung resentment minsan, yung grudges, sabi nga, yung mga sama ng loob natin. Kaya ayaw nating makipag-usap, kaya iniiwasan natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak, di ba? Or ang ating mga boyfriend or girlfriend kasi meron tayong sama ng loob. So, nakikita, naa-assess ba natin yan? Di ba naa-assess natin? Kasi minsan nakakasalubong. Ako personally, nararanasan ko. Minsan, pag masama ang loob ko sa asawa ko, hindi ko pa siya nakakausap. Minsan, ayoko siya makausap, 'di ba? Parang gusto ko makita niya na masama ang loob ko. Parang gusto ko tanungin niya ako bakit masama ang loob ko. Pero alam niyo bilang Kristiyano na-assess din natin 'yan, 'di ba? Bakit hindi kami close? Bakit hindi kami makapag-usap? Parang sa Lord din, 'di ba? So, bakit nangyayari ang mga bagay na 'yan? 'Di ba? Parang ano ba ang problema? So, kailangan, ulitin ko po dito if we are spiritually weak and don't feel like praying, what are some of the ways po that God used to engage our hearts and draw us back into talking intimately to Him? Spiritually weak tayo and don't feel like praying. Unang-una, when we are spiritually weak, tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Not unless sasabihin natin. Pero minsan, alam niyo po, pag spiritually weak, nakakaramdam yan. Kaya nga, alam nyo, kaya di-discuss natin to. Sa relationship, it's mutualism. When we say mutualism, you both benefit. Okay? Sa mutual, nung diniscuss ko ito sa ating Bible study nung sa mga naka-attend na nakapag-journal, okay, di ko na kailangan i-discuss ulit. Alam nyo, dito sa relationship, nagiging common kayo, di ba? Kaya nga sabi, pag-uusapan ng mga bagay na pareho niyong gusto.
Ayan, gagawin yung mga bagay na parehong yung gusto. Napapa-familiarize ninyo ang bawat isa. At di ba, nagiging common kayo, nag-aabot kayo. Kasi as you get closer, nafe-feel niyo ang need ng bawat isa. Kaya nga kapag hindi nagsasalita yung isa sa relationship, nararamdaman ng isa. Okay? So sa atin po, okay, sa ating magkakapatiran, unang-una, if we are spiritually weak, nasa sa atin lagi ang responsibility niya. Either to talk to someone, di ba, whom we can confide bakit tayo spiritually weak. Or kung hindi man, we can assess that. Okay? So, wala po tayong ibang gagawin kasi ang sabi ng Book of James, di ba? Draw nigh to Him and He will draw nigh to you. Draw closer to God and He will draw closer to you. Nasa sa atin. That's the condition. Okay? So, alam mong weak ka, di ba? Lalapit tayo. Iisa ang magpapalakas sa atin ng ating Panginoon. Although nandyan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang unang-una, di ba? Ang nagtumutulong sa atin. Being our helper, question po muna ito sinasagot ko. Being our helper, siya ang tutulong sa atin para, di ba, yung conviction para makapag-assess tayo, ma-realize natin, I am spiritually weak and I have to do something. I don't feel like praying. Kaya nga, di ba, kailangan makapag-confide tayo. So, someone can pray for you. Kaya nga sa Book of James, hindi ko po masyadong binubuksan ito, di ba? Sabi sa Book of James, if you are spiritually or if you are sick, di ba, call for an elder, call for someone who can help you or who can pray for you. Kung alam natin na hindi natin kaya talaga mag-pray, we can confide or call for someone who can help us, di ba? Or who can uplift us. Unang-una yan. Dahil wala pong ibang tutulong sa atin kundi kapwa nating Kristiyano. Unang ang conviction, upon realizing na weak ka at hindi mo kayang mag-pray, kailangan tumawag ka ng tulong. Okay? Kung ayaw mong mag-confide, okay, come to God. Draw closer to Him and call for the help of the Holy Spirit dahil siya yung best helper natin. Along with, di ba? Kaya nga Parakletos, okay? Alongside natin, nandyan lang siya para tulungan tayo. So, kung alam natin weak tayo, para tayo ay mabalik doon, okay? Para tayo ay maging intimate uli sa Panginoon, unang humility po tayo. Okay? Kung tayo ay mahina, alam natin may sakit tayo, may responsibility tayong magpa-check up sa doktor at sabihin kung anong nararamdaman natin. Okay? Ang maganda lang po sa ating mga Kristiyano, ang sabi kasi doon, hindi makapag-pray. So, ask for help. Huwag tayong maging proud para sabihin kaya ko ang laban. If you know you are spiritually weak, you can ask for prayer. Alam niyo po kaming mag-asawa, okay? Ito na yung naging baon namin. Hindi namin sinasabing perfect couple kami. Ang dami po namin mga differences, okay? Pero bago pa lang kami mag-boyfriend, ang dami rin namin mga downfalls, okay? Baon na po namin ang manalangin sa bawat isa. Ito lang ang nakita naming sandata. At ito po ay nadala na namin hanggang sa mag-asawa kami. Kapag weak po ang bawat isa, kahit po si Brother Paul, siya po ay lalaki. If he feels he's weak, okay, especially back then, hindi po siya nahihiyang sabihin sa akin, can you pray for me? Minsan sasabihin niya pa sa akin, hindi ko alam kung nag-joke siya. Pero yung intimacy kasi namin, yung prayer time namin, devotion, di ba? Minsan nagtalagang patungan ko siya ng kamay. Kung ako po yung malakas, nagta-transfer ako. So if you are in a relationship, di ba, sa mga spouses po at sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend, okay? Hindi laging malakas, di ba? Ako rin po, dumadating sa pagkakataon na yon, if may mga nararamdaman ako, kinakatch ko rin yung attention na, can you please pray for me? Di ba, I'm in pain. So, nakikita ninyo, tayo dapat ang nagsasalita. Walang ibang tutulong sa atin. Una ang Panginoon, pangalawa ang ating mga kapatiran. And if you are in a relationship, walang unang tutulong sa inyo kundi ang inyong asawa. Kailangan lang magsalita kayo. If you have your girlfriend or boyfriend, walang ibang tutulong sa inyo. Diba? Pwede niyong sabihin, pwede ba tayong manalangin tayong dalawa? Or
Halimbawa, si Nigel at si John, di ba? Can you please pray for me? Kahit si Nigel, kahit lalaki siya, wag tayo pong magiging proud, di ba? Wag natin pairalin ang ating mga ego na lalaki ako. Although dapat talagang lalaki ang nag-lead, pero minsan may mga pagkakataon na tayo rin ang hihina. And kailangan natin yung panalangin ng ibang tao. And po ang makakatulong sa atin para mabalik tayo unti-unti. Okay? So, I don't know, kung meron po mga insight kayo para sa bagay na yun, sa question ni, na tinrow ni Nigel, I think, di ba? Para, alam ko namang general yan. At nanghihina kayo spiritually and you don't feel like praying, ano po ba ang mga gagawin natin? Sister Cathy, baka meron kang gustong dagdag. Please. Siguro po para sa akin kasi although nasabi ng assessment, kasi tayo naman po yung mostly nakakaalam kung ano po yung nasaan tayo. Diba? Kung ano po yung level natin spiritually. Kung tayo po ay nanghihina or ano po. Siguro po para sa akin yung una po kasi sabi po kasi dito, don't feel like praying. Yun po kasi yung result ng pagiging spiritually weak na. Yung tulad po ng na-mention before natin, nawawalan tayo ng gana. Yung appetite po natin sa pagkain, di ba po? Yung result kasi nun kapag tayo spiritually weak. And ano po ba yung siguro pinakauna po nating tatanungin sa sarili natin, ano po ba yung reason? Ano po yung reason kung bakit behind po nung ating status ng pagiging weak natin spiritually? Kasi po sabi dito, when we don't feel like praying, ibig sabihin po, meron tayong yung bagay na yun yung gusto nating gawin. We don't feel like praying, na yun po yung mas gusto nating gawin. So, kasi kapag na-lose po yung appetite natin sa isang bagay, na ibig sabihin po, nabubuhos natin sa iba. So, ano po ba yung bagay na yun? Siguro isa po yung nakita ko lang po na kapag nawawala yung gana natin sa isa, napupunta po kasi yun sa iba. Ibig sabihin na iba po yung point ng appetite natin. So, ano po yung mga bagay na yun? Yun po yung kailangan siguro nating isang bagay na isipin. Saan ba napupunta yung supposed to be, yung strength ko na to na kaya po nawawala doon sa atin spiritually kasi meron pong ibang bagay na humahatak sa atin. And yun po yung mga bagay na yun yung kailangan po nating i-weigh and pag-isipan kung ano ba yung mga bagay na to. Kasi doon po natin isang bagay na makaka-help po sa atin to go back po doon sa kabila. 'Di ba po? Kasi parang dalawang side po siya. Nakita ko lang po 'yan lagi na dalawang side kasi palagi yung mga bagay. Kaya nawawala tayo dito kasi meron isang bagay tayong na pagpo-focus. Kaya nalulus yung interest natin dito kasi yung interest natin napupunta sa iba. So, 'yun lang po yung nakita ko pagdating po dito na isang bagay na kailangan nating ma-assess as part of our self-assessment, yung ma-weigh po natin. Ano ba yung reason kung bakit nandito tayo sa point na ganito, and yun po yung isasama po natin as we pray, di ba po? Although sabi nga we don't feel like praying, pero just like what I've mentioned po before na maging aware po tayo dun sa time na hindi natin feel na tayo ay mag-pray, magbasa ng Bible. Yun po kasi yung talagang time na dapat mas lalo tayong mag-pray at magbasa ng Bible. So, yun lang po. Thank you po. Okay, di ba? All the more. Sabi nga natin, napakahalaga kasi ng self-assessment. Okay? Kaya nga, kung weak tayo, di ba? If we're not responsible enough, di ba, sa sarili natin, hindi natin makikita yun. Kaya if you don't feel like praying, paano tayo matutulungan? Sabi nga, may hurdle, di ba? Yung may kumukuha ng appetite mo ron. Kaya nga, sabi ko sa inyo, as I have said kanina, as I was meditating this very simple message, pero ako mismo sabi ko sa Lord, maraming humahatak ng oras ko. And I'm asking for forgiveness. Na, help me to balance my time. Hindi pa po ako nagtatrabaho. How much more yung mga nagtatrabaho, di ba?
minsan ang hirap, pero kailangan, ayun yung sinasabi ko sa inyo, I have to be responsible. I have to bring myself into discipline and subjection. Kasi ako ang makakapag-assess nun eh. Kung ako ang nakakaalam, tayo ang nakakaalam nun na hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Tayo ang nakakaalam na kung hindi na tayo nakakapag-pray. And all the more, yung sabi ni Sister Cathy, maraming quotes niyan, di ba? If you feel it's really hard to pray, di ba? Sabi nga ganun, take a harder time, di ba? For you to pray. Ibig sabihin kung kailan yung weak ka, kailangan lalo ka doon manalangin. Pero yung sinasabi ko sa inyo, sabi, and I don't feel like praying, minsan baka kailangan niyo pong makipag-usap sa isang tao, whom, di ba? Someone who can pray for you, who can help you. Kasi nga, sabi nga, para makita ninyo yung inyong sarili, ano ba yung kumukuha ng appetite ninyo, ng oras natin. Kasi nga, best time that we set for God, pero ano yung kumukuha no? Diba? Ang mga nanay, hindi namin sasabihin. Kaya nga, hindi pwedeng gadget kami kasing mga nanay, saan kami unang babagsak, sabi ko sa inyo, sa commitment sa family, sa bahay, sa amin ang ginagawa. Tulog na sila, may ginagawa ka pa. Yung oras mo na dapat para sa Panginoon, nakukuha ng lahat. Kaya kung hindi kami mag-iingat, di ba, wala, babagsak din kami. At kailangan namin ma-assess. Kailangan natin ma-assess ang mga bagay na. Okay po? So yung self-assessment, at sabi nga ni Sister Cathy, para malaman ninyo yung kumukuha, malaman natin kung ano yung kumukuha ng oras natin. Pero if you feel, still, upon realization, di ba, hindi kayo makapag-pray, ask for help po, ask for help. Huwag nyo isang tabi lang kasi nakakatakot po yan. Baka maging cold tayo or maging lukewarm tayo at magdadala sa atin yon para po tayo ay totally mawala na ng appetite sa prayer at word of God and for the presence of God. So yan, sige lang po, magtanong lang kayo. Sige po, okay. Basahin ko lang po, meron uling, I don't know, kung insight ito. Ayan. Correct. It is also a fact that sometimes the Lord would use our situation to make us realize our need to for Him, and that without Him, we end up frustrated. Totoo yun, depressed, anxious, afraid, etc. Okay? It is really essential to engage with Him and be not overwhelmed nor limited by our condition. We are fully aware. Sometimes we just ignore it. Totoo yun. Tayo talaga ang nag-i-ignore that we are spiritually weak. But what are we going to do? These are the times that we need to seek more, pray more, dig deeper, and cry out louder until we reconnect with Him and be able to ignite the fire once again. Our weaknesses are not a hindrance for us to stop fighting, our battles. Totoo po yan, di ba? So, tayo talaga ang responsable doon, walang iba. Okay? Pero inuulit ko po, kung hindi natin kaya, call for help. Okay? So, yan, kanina, let's go back. Best time. For my God, for our God. Sabi natin, nakita natin, yung question ko kanina, ano yung nakita nyo dito? Diba? Pareho yung level ng excitement nila. Sige, Sister Mean, please. Sister Mean, if you want to give your insight, please po. Hindi ko nakita kasi, okay. Hello. Okay po. Yes po, malinaw po. Yung po kasing topic na yung po kasing text natin, 'di ba? Yung kay very well known kasi itong verse na to yung Luke 10:38, 'di ba? Yung kay Martha and Mary, and alam naman natin yung kanilang mga pagkakaiba. Nakita ko lang kasi yung si Martha kasi yung kanyang original meaning niya ay mistress. Mistress yung original meaning ng Martha. 'Di ba? No? Titignan natin yung mistress, 'di ba? Alam naman natin, 'di ba? Siya yung mga bagay na umaagaw sa relasyon, 'di ba? Siya yung mas maganda, mas mas in demand, 'di ba? Kaya ano ba ang example lang naman sa mag-asawa or
sa mag sa mag sa mag sa mag boyfriend, lagi meron yang third party. Diyan yung hindi talaga nawawala yan. Yung third party, yun yung mistress, 'di ba? Pero 'di ba, bilang Kristiyano ka, no? Kung ilalagay nating biblical bilang Kristiyano ka, hindi ka papayag or sa natural, hindi papayag ang mga legal wife, di ba? Or yung mga legal na mga girlfriend or na mag-boyfriend na maagaw ang boyfriend mo. Ibig sabihin, di ba? Tayo bilang Kristiyano tayo, alam naman kasi natin yung tungkulin natin bilang Kristiyano. Hindi ka papayag na, Lord, hindi pwedeng manghina ako, Panginoon. So, ano ang gagawin natin? Lalapit ka sa Panginoon and then gagawa ka ng mga paraan na para hindi ka manghina. Like the mistress, di ba? Maganda, ano ba yung mistress, di ba? Nandyan yung mga gawaing bahay, nandyan yung mga gadgets, nandyan lahat, aagawin ng oras natin. Kaya nakita ko lang, kahit pala kasi nakita ko lang, mistress pala yung Martha dito. Kaya, okay, di ba? Kaya ang gandang pag-aralan yung mga ganyang bagay. Yun lang po. Okay, thank you. Yan. Mistress. Si Mary kasi is pipili tayo. It's not being Mary. It's either bitter or beloved. Diba? So, pili kayo. Yung mga ni Mary dyan. May mga pangalang Maria. Ano ba kayo? Bitter ba kayo o beloved? Okay. Hebrew origin yun. Okay, so yan. Martha. So, okay. Bago po ako magtuloy-tuloy, si brother si Chel, maybe magbibigay din daw siya ng insights. Sige, si Chel, please. Hello po. Naririnig po. Yes po, malinaw. Naipon lang po yung naipon lang po yung insight po namin. So yung simula yung first pa po ito yung best time. Ang nagawa po namin is, para sa amin kasi is through listening. Yun yung best time. Best time is bringing together, establishing the communication without the gadgets, setting together with laughters, telling or sharing the whole day activities that you have to everyone. So yun yung parang sa amin best time. And it's up to us kung, alam mo yun, parang yung give and take na rin na gagawin mo is you have to listen lang. No? Yun lang po yung parang best time for us. Then, nabuksan po yun sa boyfriend and girlfriend. Ngayon, parang asawa na. So, sa amin po kasi before, yung boyfriend and girlfriend kami, yung kwentuhan na parate, tapos paulit-ulit, tapos tatawa na lang kayo parate. Yun yung parang, yun yung best time na nakakamiss, na uulit-ulitin mo lang parate. Parang ganon. Then yung na-open din kanina yung about sa letter, no? Yes, tama si Mami Len na kapag babasahin mo ulit yung letter, parang bago ulit sa'yo, no? Parang kakabasa mo lang ulit. Parang ganon yung experience na pag binasa mo ulit yung letter. Tapos nung mag-asawa na kami, yung best time po namin is hindi siya ordinary, very extraordinary. Ang nilagay ko po rito is kapag nagpapabunot siya ng kilikili. Meaning it's a very long magkakaroon kami ng very long communication. Kasi nga basta very long communication kasi sometimes hindi ko siya binubunot para lang magkaroon kami ng mahabang communication, parang ganon. And then eventually if you draw near to God and stepping up, parang ganon, in our relationship to the Lord, the best time for us is praying together. Ayun. So, yun yung parang motivation for us. No, we pray together. Tapos kung ano yung gusto mong ipag-pray sa Kanya, ipag-pray sa'yo, yun yung isi-share mo sa Kanya. And then, nabuksan yung topic about weaknesses. So, we created, nagka-create po ulit kami ng word about weakness. So, weak
without appetite nga, sabi nga ni Cathy kanina, without appetite to prayer. And then sa letter E is entering into the other side, which is in the side ng Panginoon, in our own side, yung sa atin, yung nakikita natin. Then A, allowing ourselves nga not to do the God's way. Yun. So yun na, pumapasok na. And then, yung sinabi ni John kanina, keep on ignoring the conviction. So, wag sanang dumating sa point na ganun yung na-feel natin. We still have the conviction, you ask God for the help. Or sabi nga ni Mama Ellen, you ask those people na capable na ipag-pray tayo. Yun po. Okay, thank you. Brother Sichel, if you want to share that sa family, okay lang din. Okay, so makita natin that value, narinig ko yung kasi, di ba, you are valuing something, di ba? Something is valuable. Masyado siyang importante. Kaya nga kanina lahat ng discussion natin, di ba? Yung pinahahalagahan natin, di ba? Because we are valuing the relationship, yan, we are giving the best time. Di ba? Kung pwede lang nga sabi natin to the highest, to the greatest degree, ibigay natin yan. Di ba? So, ayan, as we continue on discussing, ayan, sige po yung mga insights po, ang dami yung mga insights, and thankful talaga dahil nagiging mainit ang ating mga discussion. And if you want to ask question, pwede rin po, dito na tayo. Okay, so sabi ni Sister Mean kanina, yung mistress, di ba? Sabi nga lahat inaagaw nun. And sabi ko, Mistress Martha is Mistress Mary, you just choose. It's either bitter or beloved. Okay, so may insight po. Yeah, may paring insight. Sige po, basahin ko ha. Talagang hindi tayo matatapos. Kung tayo daw ay nanghihina, ayan, makakatulong din daw sa atin ang makihalubilo sa maiinit na Kristiyano. Ayan, yung mga sagot kanina, di ba? Yung tulong talaga kung may nakakaramdam sa atin dito, nakakapag-assess tayo, tama, makihalubilo. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi nyo talaga kayang mag-pray sa sarili nyo, kumuha kayo ng tulong, okay? And or kung nahihiya kayo, makihalubilo kayo, talagang may transfer po ng spirit yon. And when it comes sa relationship natin sa Lord, hindi naman Lord ang lumalayo sa atin, ayan. Kaya tayo nanghihina kasi nga tayo yung lumalayo. Kaya dapat tayo din ang lalapit uli, Sister Cathy. Ayan, di ba? Sa Book of James, napakalinaw niyan. Nakikita niyo po ako? Naririnig niyo po ako at nakikita niyo ako sa camera? Yes po, Tita Len. Okay, thank you. Sige. Meron kasing baka sa internet po yung iba. Okay, so as we were discussing things, okay, sabi natin, di ba, tayo lang talaga ang lumalayo. Totoo naman yan. Kaya lang mahirap pag hindi natin na-assess. Kaya nga, sabi ng Book of James, di ba, draw near to God and He will draw near to you. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. So that's the condition, tayo talaga kasi andyan lang daw nga. Andyan lang talaga, Panginoon. So, ayan, bago natin kasi ito i-close, sabi ko, ano yung nakita nyo? Diba? Pareho yung level ng excitement nila. Pero ano yung nakita nyong differences sa kanilang dalawa? Sa level ng excitement nilang dalawa. Meron ba kayo nakitang differences? Although, diba pag hihinga natin sa weighing scale, yung excitement siguro pareho. Okay? Pag sinabi natin, pag tiningnan natin, parehong mahalaga yung kanilang ginawa. Ano yung nakita nyo sa kanilang dalawa na pagkakaiba? Alam ko namang alam nyo na, di ba? General lang ang question ko. Ano yung nakita na iba kay Mary Book? Siyempre, sa beloved tayo, siyempre. Pupunta, di ba, tayo mga Kristiyano na we're beloved. Okay. So, ano po ang nakita ninyo? Anyone? Di ba, pareho yung level ng excitement nila dahil dadating si Jesus Christ. Pero, ano yung nakita nyo? Is there any difference sa magkapatid?
Si Sister Shiro. Sige. Si Sister Josie. Okay. Sige, Pen, please. Sa akin po, Telen, yung nakita kong pagkakaiba nilang dalawa, yung interest. Interest. Sige nga, palawakan mo pa, Sister Josie. Interest. Kasi parang si Martha, yung interest niya nasa world. Kasi kumbaga parang, syempre parang iba yung gusto niyang i-offer sa Panginoon. Eh si Maria, si Mary, gusto niya yung time niya. Kumbaga parang interesado siya kung ano yung sasabihin ni Lord sa kanila, kung bakit nagpunta doon si Jesus Christ. Parang yung, kumbaga parang magkaiba sila ng gusto na i-offer. Si Martha, gusto niyang offer, para bang yung, parang hindi masyadong mahalaga. Parang si Mary, yung mahalaga yung time. Kasi, kumbaga, siguro minsan lang pumunta si Jesus Christ, kaya gusto niyang ibigay yung pinakasulit kung ano yung mas maganda. Okay, thank you, Sister Josie. So, sige, tingnan natin yung interest. Sabi interest, di ba? Magkaiba. Sabi ni Miriam, a quality that attracts your attention. Interest is a quality that attracts your attention and makes you want to learn. Ayan. Okay, doon lang a quality that attracts your attention. Sabi ni Sister Cathy kanina and previous, parang 3 weeks siya nag-discuss. Tingnan natin ano yung nag-attract ng appetite natin, di ba? So yung interest natin, magkaiba raw sila. So magkaiba raw yung interest. Sabi ni Sister Josie, yung isa raw parang nakaset sa world, yung isa naman parang at hindi ganong importante, yung isa daw mas importante. Okay, sa palagay nyo ba si Martha, nakaset ba sa world yung kanyang interest? Hindi ko sinasabi, mali yung sinabi ni Sister Josie, tama yun, di ba? Magkaiba sila ng interest. Okay? Sa palagay nyo ba, si Martha ay mali ang ginawa? Yung service niya sa Lord. Ma'am Arce, gusto niyo po magbigay na, nakita ko kasi bigla kayo. Ayan. Kanina kasi, hindi ko kayo matawag. Gusto ko kayo magbigay talaga ng insight kanina tungkol sa inyo ni Kuya Ali. Ayan. Pero, sige po, sa ibang bagay na lang, sa inyo, Ma'am Arce, ano pong masasabi niyo? Yung priority, yung naging priority ni Martha, yun ang naging difference nila kung ano ang priority. So parang yung struggle kasi natin ng bawat isa sa atin bilang tao, laging nandyan. Tayo as a mother, as a wife, marami tayong obligasyon. Minsan doon tayo nati-trigger. Diba? Yung gusto mong gawin lahat, di mo naman pwedeng pagsabay-sabayin. Yun. So, yung struggle na nandun pa rin, kahit ako sa prayer struggle, kaya yung pagising sa umaga, gumagawa ko ng paraan na imbes na, alam mo yung pipikit ka para magdasal, tapos mamaya tumig ka na. Yun, struggle yun. So, ang gagawin ko talaga para na mas nagigising ako, maghahanap ako ng prayer sa YouTube na may mga Bible verses, nakakatulong naman. And then ako nag-uumpisa sa umaga na nag-FB ng walang katuturan. Ang una kong sinishare is about Bible verses. Saka yung prayer na nakita kong maganda, sinishare ko. So kasi mahirap talaga na lahat priority. Sabi nga, pag lahat priority, wala nang priority. Pag sinabi mo priority, talagang isa lang. Which is very difficult on our part. Diba? Yes. Thank you so much po, Ma'am Arce. Okay, di ba? Sabi nga, di ba, we are struggling saan? Diba? That struggle for setting our priority. And minsan, hindi lang our priority, right? Priority. Di ba? Minsan, parang yung, hindi lang priority. Ano ba yung tamang priority? Kasi parang minsan nga naman sa mga nanay, parang lahat priority, no? Parang ganun. Pero setting, we're struggling. Yes, all of us are struggling for setting that right priority. So, makikita natin, magkaiba sila. Yung interest, sabi ni Sister Josie ngayon, sabi nga ni Ma'am Arce, priority. So, sabi nga, alam nyo, may nakita dito, okay? Sa kanilang dalawa, dito sa teaching na to, merong sabi nga, ang tawag ay dichotomy, okay? Or dichotomy. D-I-C-H-O-T-O-M-I. Yan. Dichotomy or dichotomy. A division into, sabi nga ganun, two. Yan. Division. A division, sabi niya, with contradictory qualities
Kaya dito sa kanilang dalawa, magkapatid sila, merong sabi ngang dichotomy. May division sa kanila at yung division na yon, di ba, talagang contradictory yung qualities nila. Di ba na nasaset? So, tingnan natin sa atin, yung tanong ko kanina, sa palagay nyo ba? Di ba kaya nga, sabi nga, mali lang, sabi nga, baka mali lang pagsaset ng priority. Di ba? Okay. So sige po, may babasahin ako at magkakat na po tayo. Diba, nagsisimula pa lang tayo sa message natin, pero sa dami ng mga insights, sa mga questions. So, sabi dito, pareho sila nagsiserve. Kaso si Martha, busy siya sa physical na bagay, serving food. Si Mary naman, mas pinili niya yung eternal value na makukuha niya kasi umupo siya at nakinig sa Lord. Thank you very much, Sister Roan. Di ba nga naman, yung eternal value. So, minsan, alam nyo, sabi nga yung kabisihan nating mga nanay, siguro, doon pa lang tayo ay yung dichotomy or dichotomy nga. Sabi nga yung division nila, di ba? With two different qualities, contradictory qualities ng dalawa. So tayo rin minsan sa atin, from within us, merong, di ba, parang sabi nga yung contradictory qualities natin. Di ba, kung paano natin isa-set yung ating priority, yung right priority, minsan parang priority ang lahat. Pero, syempre, makikita nyo naman dito na pag binasa ninyo, alam natin kung ano yung sabi nga, with eternal value. Minsan, dapat natin talagang isipin yan. Okay, dito muna po ako magko-close bago tayo pumasok doon. Sabi nga natin, sa i-close na nating topic, yung prayer, pinagsama na natin, at Bible reading, setting to it para sa quiet time natin. So, sabi nga, ayan, sige, basahin ko ulit yung isa pa po bago tayo talaga tuloy. Okay, for me, same lang po siguro sila. Magkaiba lang sila ng language of love, kumbaga. Magkaiba ng way to show their excitement, love, service, and interest sa Lord. At sa sasabihin ng Lord. Ayan, si Sister Michelle Ann. Okay, Sister Misha. Yan, yan. Thank you so much. Oh. Sa kanya raw, parang pareho lang. Kaya lang, di ba, sa magkaibang quality lang. Sa ibang magkaiba. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, sa susunod, i-discuss ko sa inyo yan, di ba? Minsan, si Martha, wag nating ilagay siya. Pwede rin siya yung mga kabisihan natin sa world. Pero pag ipinasok natin siya spiritually, tingnan natin yung activities. Same activity, but pero di ba nag-set din sila ng difference, kaya dichotomy, parehong activity yun, pero sa magkaibang bagay. Okay po, at hindi na natin kakayaning i-discussion. So thank you sa lahat ng insights, sa napakagandang sa mga nag-throw ng questions. Salamat po, at makita natin, di ba, bago lang po ako magtapusan, iiwanan ko sa inyo, dahil sa magkikita-kita ulit tayo for another Wednesday for this, di ba? Improving our relationship with our God through prayer and Bible reading, di ba? Setting a time, a quiet time, and the best time for our God. Sabi nga, minsan, oo, tama yung ating mga ginagawa. Sabi nga, pareho namang mahalaga. Pero, come to think of it, ano rito ang may eternal value? Napakaganda po na sinabi, di ba? Sabi ko sa inyo yung eternal value. Napakalaga. Lagi kong binabalik sa sarili ko yun. Ano yung eternal value? Okay, so tayo na po makakakita noon sa ating mga nanay, anong eternal value? Kasi laging eternal value ang titingnan natin. Hindi natin sinasabing mali ang lahat ng ating ginagawa. That's why sabi ko sa inyo, di ba, may mali ba sa kanyang ginagawa? That's her service. Pero pag tinignan natin ng reasonable service, pagpasok natin sa Romans 12, ano ba yun? That reasonable service. Diba? Yun yung ating paglapit sa Panginoon, pagsamba at pag-offer ng ating mga sarili sa ating Panginoon. Okay? So, sabi niyo, tapos na ang message. Pero, di-discuss pa po natin siya, at kung if you still have this questions, insights regarding quiet time, diba? Okay? Pwede niyo pong i-share yung mga insights niyo, at pwede niyo pong i-throw ang inyong mga questions. So, hanggang doon muna po tayo. Best time for our God. Best time na nakita natin. Thank you for sharing your ideas. Best time for your family, for your loved ones. Thank you. Naging very meaningful po at very interactive tong ating discussion. Salamat po, at itutuloy po natin ito. So, read our text for tonight, at yung sabi nga ganun, yung ating pang mga pagsamahin natin ng prayer at yung ating Bible reading in a form of quiet time, at
pwede pa tayong magbigay ng marami nating insights. Okay po? So magandang gabi po sa bawat isa at tayo po ay mananalangin na. Manalangin po tayong lahat sa oras na ito. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon. Lord, thank you for this very productive discussion, fruitful, and for all the insights that have been shared with us, questions that have been thrown. Lord, thank you so much. At sa mga sa close muna namin temporarily ng topic na ito, best time we have for you, Panginoon. Help us out to really assess things, Panginoon. Lahat kaming mga nanay na talaga nga namang, we're really struggling. Personally, kahit ako, Panginoong Diyos, as you have showing this to me while I was having my meditation, Lord, talagang ang struggle namin for setting our priority and right priority. Napakahirap. Kaya, Lord, humihingi kami talaga ng tulong sa iyo. Ang mga nagtatrabaho, ang mga nag-aaral, Lord, help us out to really, Lord God, set that best time to the greatest degree. Yung saan ba talaga, excited ba talaga kami para sa iyo, Panginoong Diyos. At malalaman namin next sa aming susunod na discussion, ano nga ba itong quiet time, Panginoong Diyos. Alam kong alam na nila, pero Lord, di-discuss uli namin ito at makikita namin, Lord God. Anong klaseng time ito? Anong klaseng time? Anong klaseng activity itong quiet time na napakahalaga para, Lord God, sa kalakasan namin ng mga Kristiyano, Panginoon. Marami pong salamat, and Lord God, and I want to bless each one who had participated, Panginoong Diyos, bless them, hindi ko man sila makita lahat, Panginoon, doon sa mga nag-set ng video nila, bless them, God, at doon sa mga hindi nag-on ng video, nahiya, whatever, Lord God, reason, Panginoon, bless them, Panginoon. So, Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay, iiwanan ko sa bawat isang naririto, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, and I'm throwing, Lord God, this blessing unto them, your love, your joy, God, our Lord. Thank you so much, Father God. And we would like to entrust everything unto you, bringing you back indeed, Panginoon, lahat-lahat ng kaluwalhatian ay para sa iyo lang. Sa pangalan, amen and amen. Prayer. And good evening po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. See you po sa Sunday, sa ating mga gawain, at sa mga workers on Saturday, at next Wednesday. Pag-aralan niyo po yung ating mga dinidiscuss para sa mga meaningful insights pa po mga isa-share ninyo sa amin. Marami pong salamat. God bless you all.